Another day, another luto serye. Para sa aming lunch, gumawa ako ng siumay at dahil Asian menu tayo ngayon, gumawa ako ng Korean style cucumber salad. At para sa breakfast namin ay oats, chia seed, banana, and apple shake. At yung baked beans na with cheese and toast ay para sa dinner ng aking asawa. Mga sangkap na ginamit ko sa ating siumay ay yung molo wrapper, 500 grams of minced pork, minced shrimp, shredded carrots, diced of onion, yung minced garlic, and spring onion. Then, gumamit ako ng isang itlog. Para sa pampalasa naman, naglagay ako ng asukal, asin, paminta, liquid seasoning, soy sauce, oyster sauce, sesame oil, and chicken granules. Pagkatapos natin mailagay lahat ng pampalasa guys, halo-haloin naman natin ito ng mabuti para maiwasang may part na mas maalat at may part na matabang. So pag okay ng pagkahalo, magdagdag tayo ng 2 tablespoons of corn flour at magsilbing pang-bind sa ating meat mixture. Tapos haluin ulit natin ito ng mabuti. At kung mahalo na ng maayos guys, ihanda na natin ang ating molo wrapper. At sa pagbabalot naman, madali lang guys. Sa parte ng apat nating mga daliri, maglagay tayo ng isang molo wrap. Then, i-bend natin yung apat nating daliri. Tapos, maglagay na tayo ng filling. Then, ilagay natin sa pagitan ng hintuturo at hinlalaki para magkahugis. Then, pag kulang, magdagdag tayo ng filling and press down again para mapuno yung siumay natin. Katulad nito. Then, repeat the process na lang guys hanggang matapos nating i-wrap yung meat mixture. So, pag nagawa na natin lahat, pwede na nating i-steam. Pero ang ginagawa ko guys, nilalagay ko muna sa freezer ng buong magdamag bago ko i-steam para manuot yung lasa. Sa 500 grams, nakagawa ako ng 55 pieces of siumay. At dahil siumay at cucumber lang naman ang aming lunch, kaya tigpi 15 piraso kami ng aking in-steam. The rest naman guys, ilalagay ko lang muna sa freezer at pag nag-crave ako, ay i-steam ko na lang. At sa pag-i-steam guys, dahil frozen na, kailangan nating i-steam ng 40 to 45 minutes. After 45 minutes, hanguin na natin at ilagay sa serving plate. Then, magdagdag tayo dito ng seasoning. So, naglagay ako dito ng chili oil, lemon juice, and liquid seasoning. At para sa ating Korean style cucumber salad, gumamit ako dito ng isang malaking cucumber. At sa paghihiwa, gumamit ako ng 2 chopstick para hindi dediretso sa ibaba pag hinihiwa. Nagdagdag rin ako dito ng 1/2 white onion. Then maghanda rin tayo dito ng tubig na may asin para ibabad natin pansamantala ang ating hiniwa-hiwang cucumber. Sa paghihiwa guys, dapat manipis lang at kita nyo naman dahil may chopstick, hindi dumediretso sa may chopping board. So pagkatapos mahiwa ng pahalang yung kabila, ibaliktad naman natin para hiwain ng paislant. So hiwain lang natin guys hanggang mahiwa natin lahat. At pagbuhat natin guys, ganyan ang maging itsura. So ang gagawin natin, hiwa-hiwain na natin ang ating hiniwang cucumber. Then ibabad natin sa hinasinang tubig. Ibabad lang natin guys ito ng mga 15 minutes and after 15 minutes, huhugasan rin natin ito ng maigi kasi maalat pag hindi natin hinugasan. At habang nakababad ang ating mga cucumber, gayatin naman natin ang ating white onion. Then, ihanda na rin yung sauce na ilalagay natin. Kailangan natin dito ng about 2 tablespoons of soy sauce, 1 tablespoon of vinegar, white vinegar, then paminta, sesame oil, asukal, asin, konting tubig, and chili flakes. After 15 minutes na bababad ang ating cucumber, hugasan natin ito ng maigi para matanggal yung ibang alat. Then, idagdag na natin yung white onion at ipon na natin yung sauce na nagawa natin. Then, mix.
Sa ganitong salad guys, mas masarap kung nakababad dito ng mga around 30 minutes para manood ang lasas dito. And for our dinner guys, fruits na lang ako at yung asawa ko gumawa siya ng sarili niyang dinner. Yung pinakapaborito niya, yung baked beans with cheese and toasted bread. Siya na lang ang naghanda guys kasi hindi ko naman alam. So what we had here is matured cheddar cheese. Inislice siya ng mga 6 na piraso. Then nagbukas na rin siya ng baked beans in cans while nagtotoast naman siya ng 4 na piraso na tinapay. Pagkatapos niya itoast yung bread, nilagay na niya yung cheese at minicrowave muna para malusaw yung cheese ng bahagya. Pagkatapos niya ma-microwave ang bread and cheese, sunod naman niya ang baked beans. Then, sa kanyang tinapay at cheese, naglagay siya ng sriracha sauce bago niya ipor yung baked beans. So, this is it guys. Ganito lang niya ginagawa ang kanyang baked beans in a toast with cheese. Kita nyo naman guys, enjoy siya sa kanyang pagkain. So, this is it. Thank you for always watching and follow for more.